Minsan, isang simpleng weekend ang nagbago ng buong mundo ko magpakailanman. Hello, ako si Marikit, 25 anyos, tubong bayan ng Liliw sa Laguna. Tuwing Sabado't Linggo, palagi akong bumabalik sa aming maliit na bukid sa bayan ng Nagcarlan, isang lugar na puno ng mga tanim at sariwang hangin. Dito ako lumaki, sa piling ng mga bukirin, puno ng mangga at mga palayan, kung saan ang oras ay tila mas mabagal at mas malumanay. Ang kwentong ito ay nagsimula nang may bagong tagapag-alaga ang aming bukid, isang lalaking tinawag nilang Eusebio. Hindi ko siya lubusang nakilala sa simula. Isang Sabado ng umaga nang makita ko siya sa tabi ng bakod, nakayuko habang inaayos ang mga kahoy na nakapalibot sa aming taniman ng palay. May maitim siyang balat na tila palaging halikan ng araw, buhok na kulot-kulot na parang mga alon sa dagat ng Taal, at mga matang tila palaging nagmamasid, mahigpit at mapanuri. Nang mapansin niya akong papalapit, mabilis siyang tumayo, tinanggal ang kanyang sombrero at ngumiti ng may init. "Teka, ikaw ba si Marikit?" tanong niya, malambing ang tinig na may halong tapang. "Sabi ng tatay mo, darating daw ka ngayong weekend." Sagot ko, nararamdaman ang pamumula ng aking pisngi ng walang dahilan. "At ikaw nga si Eusebio, di ba?" "Yan nga," sagot niya, habang may maliit na uka sa gilid ng kanyang labi. "Gusto mo bang makita ang isang bagay na baka magustuhan mo?" Hindi ko na nahintay pang magtanong pa, saka na siya naglakad patungo sa isang maliit na kamalig na yari sa kahoy. Sinundan ko siya ng may halong kuryosidad at kaba. Sa loob, may isang maliit na tupa na nakayuko sa loob ng lumang kumot. Napakaliit nito, puti at balbon, at tila nahihirapang tumayo. Bago lang siyang ipanganak, paliwanag ni Eusebio, yumuko at dahan-dahang hinaplos ang tupa. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagnanais na alagaan at protektahan siya. Ang cute niya, bulong ko, palapit ng palapit sa kanya. "Ano ang balak mong pangalanan siya?" Iniisip ko pa, pero gusto ko ng simpleng pangalan na babagay sa kanya, sagot niya, na may ngiting naglalaro sa mga labi. "Tawagin natin siyang Bantay," tawa ko ng bahagya, na parang tinutukoy ang maliit na tupa na parang mailakas na magdulot ng gulo sa paligid. Napailing siya, sinenyasan akong mailihim sa kanyang ngiti. "Pwede rin yan. Pero baka Bantay ang magiging pangalan niya dahil siya ang magbabantay ng puso mo." Natawa ako ng malambing. "Promise mo, aalagaan mo siya ng mabuti." "Hindi lang ako," sagot niya, tumingin ng matindi. "Tayo pareho." Sa mga sumunod na araw, halos hindi ko maiwasang makita si Eusebio. Parang siya ang puso ng bukid, palaging naroroon, nag-aalaga ng mga tanim at hayop, nagkukwento ng mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin nang hindi ko namamalayan. Isang hapon, habang nangunguha ako ng mga bunga sa puno ng mangga, dinala niya si Bantay sa akin, na ngayon ay lumaki na ngunit nananatiling malambing. "Tara, subukan mo siyang pakainin," sabi niya, iniabot ang bote ng gatas. Habang hawak ko ang bote, naramdaman ko ang titig ni Eusebio. Parang bawat sandali ay may kakaibang kahulugan, na para bang ang bukid na ito ay naging isang mundo kung saan kami lang umiiral, isang mundo na puno ng mga lihim at pangakong hindi pa namin sinasabi. At sa gitna ng amoy ng lupa at huni ng mga kuliglig, naramdaman ko na ang isang bagong simula ay unti-unting sumisiklab sa puso ko, isang simula na hindi ko inaasahan, ngunit hindi ko na rin maiwasang tanggapin. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalim ang ugnayan namin ni Eusebio. Tuwing Sabado, palagi akong nag-aabang na makita siya sa aming bukid sa Nagcarlan. Hindi lang siya ang tagapag-alaga ng mga hayop at taniman, para sa akin, siya ay naging isang himig na nagbigay kulay sa aking tahimik na mundo. Isang hapon, habang nag-ipon ako ng mga dalandan sa ilalim ng punong matanda na nasa gilid ng aming bakuran, nakita ko si Eusebio na may bitbit na si Bantay. Lumaki na ang maliit na tupa, ngunit nanatili siyang malambing at mahina ang katawan. "Tara, subukan mong pakainin siya," sabi ni Eusebio habang inaabot ang bote ng gatas. Kinuha ko ang bote ng bahagya, ramdam ang bahagyang nanginginig kong mga daliri dahil sa kaba. Pinakita niya ng maingat kung paano hawakan ang bote at paano pakainin si Bantay nang hindi siya magagalit o matatakot. Napansin ko ang pagkalinga sa kanyang mga mata, isang pagkalinga na hindi lang para sa tupa kundi para rin sa akin. Habang si Bantay ay nagsimulang sumuso ng malakas, napangiti ako sa lakas ng maliit na nilalang. Napatingin ako kay Eusebio, at sa ilalim ng huling sinag ng araw, ang kanyang mga mata ay nagningning ng may kakaibang liwanag.
Hindi ko mapigilang maramdaman ang init na bumabalot sa aking dibdib. Magaling ka dito, sabi niya, tumitig sa akin ng may paghanga. Marami ka na bang naalagaan na ganito? Hindi naman talaga, sagot ko ng mahina, tinatago ang hiya sa likod ng isang ngiti. Nagpatuloy kami sa kwentuhan habang si Bantay ay unti-unting nakatulog sa tabi namin. Puno ng mga kwento tungkol sa bukid, mga lumang alaala ng aming pamayanan, at mga pangarap na madalas kong itago sa sarili. Ang bawat salita niya ay mailalim at bawat tingin ay may init. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit sa bawat sandali na kasama ko siya, tila nawawala ang lahat ng aking mga alalahanin. Parang nabubuhay muli ang bawat bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natulog. Sa gabing iyon, habang naglalakad ako pauwi sa aming bahay sa ilalim ng mga bituin, hindi ko maiwasang isipin kung anong klaseng kwento ang nagsisimula sa pagitan namin ni Eusebio. Isang kwento na puno ng pangako, lihim, at isang damdaming matagal ko nang hinahanap, isang damdaming gayon ay unti-unting sumisiklab sa puso ko. Hindi ko pa alam kung saan kami dadalhin ng landas na ito, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang bukid sa Nagcarlan ay hindi na magiging pareho para sa akin. Sa bawat halakhak, bawat titig, at bawat haplos ng hangin dito, naramdaman ko na may bago at mas malalim na pag-ibig na unti-unting sumibol. At doon, sa gitna ng mga tanim at hayop, nagsimula ang isang bagong kabanata ng aking buhay, isang kabanata na puno ng pag-asa, pangarap at hindi inaasahang pagmamahal. Ang umaga ng sumunod na Sabado ay dinala ang bagong gising na saya sa aking puso. Mula sa aming maliit na bahay sa Liliw, naglakad ako patungo sa aming bukid sa Nagcarlan, dala ang isang tasa ng mainit na kape na maihalong tamis ng kapeng barako na laging tinatangkilik ng pamilya namin. Sa pagdating ko sa kamalig, nakita ko si Eusebio na abala sa pagpapakain kay Bantay. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na bahagyang nabasa sa pawis at isang lumang maong na pantalon na tila perpekto sa kanyang pagiging masipag at matyaga. Ang kanyang mga kamay, kahit magaspang sa trabaho, ay banayad sa paghawak sa maliit na tupa. Nang mapansin niya akong papalapit, ngumiti siya ng mailiwanag sa mga matang parang kayumangging perlas. Magandang umaga, Marikit, bati niya ng maihalong pagkamangha. Parang hindi kayata nagsawa sa pagdating dito. Hindi ko talaga kayang palampasin ang mga araw na dito tayo, sagot ko, na may bahagyang kiliti sa puso habang nilalakad ang mga hakbang papalapit sa kanya. Habang nag-aalaga kami kay Bantay, napansin ko kung paano niya pinapaliwanag ang tamang paraan ng pagpapakain sa tupa. Ang boses niya ay malumanay, puno ng pasensya, at sa bawat salita, ramdam ko ang kanyang pagmamalasakit hindi lang sa hayop kundi pati na rin sa akin. Alam mo, Marikit, simula niya habang nakatingin sa maliit na tupa, ang bukid na ito, sa kabila ng lahat ng hirap, ay aking tahanan. Dito ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng buhay. Napangiti ako nang marinig iyon, at sa kaunting liwanag ng araw na sumisilip sa mga dahon ng mangga, nakita ko ang lalaking may puso na nagmamahal ng tapat sa kanyang ginagawa. Gusto kong malaman mo na nandito ako para sa bukid, para kay Bantay, at para sa iyo rin, dagdag niya, tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. Hindi ko mapigilang mapuno ng init ang dibdib ko. Ang sandaling iyon, tila nagkaroon ng himig ang hangin, at ang aming mga puso ay nagsimulang magtagpo sa isang di maipaliwanag na paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahid ng kaba sa aking isipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng damdaming ito? Paano kung ito'y maging simula ng isang bagay na hindi ko pa handang harapin? Habang nakatingin kami kay Bantay na tahimik na natutulog sa tabi namin, naisip ko na ang bukid sa Nagcarlan ay hindi lamang isang lugar ng pahinga at katahimikan. Ito ay naging isang santuwaryo ng mga lihim, ng mga pag-asa, at ng mga damdaming unti-unting sumisiklab sa puso ko, damdaming hindi ko pa lubos na naunawaan, ngunit nais kong tuklasin. At sa bawat araw na dumarating, lalo akong napapalapit kay Eusebio, habang ang tupa naming si Bantay ay lumalaki, katulad ng pag-ibig na unti-unting sumisiklab sa pagitan namin. Habang lumilipas ang mga araw sa aming bukid sa Nagcarlan, naramdaman ko ang kakaibang tensyon na unti-unting pumipigil sa aking mga paghinga tuwing kasama ko si Eusebio. Hindi na lamang ito simpleng pagkakaibigan o pagkakakilala, may nararamdaman akong mas malalim, isang apoy na hindi ko inaasahan, ngunit hindi ko rin kayang itakwil. Isang hapon, habang nagbabantay kami sa mga tupa sa tabi ng ilog, napansin kong tila may inihahandang lihim si Eusebio. Nakatingin siya sa malayo, ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw.
Marikit, tawag niya sa akin, na may kakaibang tinig, may gusto akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Nanginig ang puso ko sa kaba at pananabik. Ano yon, Eusebio? Tanong ko ng mahina, hawak pa rin ang kamay niya nang hindi ko namamalayan. Hindi ko na kayang itago pa, sambit niya, malapit na lumapit sa akin. Simula ng unang araw na nakita kita dito sa bukid, may isang bagay sa'yo na hindi ko maintindihan, pero alam kong espesyal ka. Napuno ako ng init at hindi makapaniwala sa kanyang mga salita. Eusebio, hindi ko rin maintindihan ang nangyayari sa akin, pero gusto kong malaman kung saan tayo dadalhin ito. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy, may narinig kaming malakas na yabag sa likuran namin. Isang matandang lalaki ang lumapit, si Tatay Lito, ang matagal ng kapitbahay namin, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Eusebio, kailangan kitang makausap, sabi niya ng may diin at may bahid ng pag-aalala. Nagpalitan kami ng tingin ni Eusebio, at nakita ko ang bigat sa kanyang mga mata. Sandali lang, sagot niya habang tumayo at nilapit si Tatay Lito. Habang nag-uusap sila ng mababa, hindi ko maiwasang maramdaman ang mga alinggaw ng isang sikreto na unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga salita nila. Parang may bagay na matagal na nilang tinatago, isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng alam ko tungkol sa bukid na ito at sa relasyon namin ni Eusebio. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit ang puso ko ay napuno ng takot at kuryosidad. Ano kaya ang lihim na dala ni Tatay Lito? At paano ito makakaapekto sa amin ni Eusebio? Ang simpleng weekend ko sa bukid ay naging isang palaisipan na puno ng mga katanungan, at ang sagot ay tila nakatago sa mga anino ng mga punong mangga at sa hangin na dahan-dahang humahaplos sa aming mga mukha. Ngunit isang bagay ang alam ko ng sigurado, ang buhay ko sa nagkaralan ay hindi na magiging katulad ng dati. Isang malaking pagbabago ang paparating, at handa na ba ako para rito? Hindi ko mapigilang balisa habang nakatingin ako kay Eusebio at Tatay Lito na nag-uusap sa tabi ng kamalig. Ang mga mukha nila ay seryoso, halos walang ngiti na para bang may mabigat na pasaning binubulong sa hangin. Ramdam ko sa dibdib ko ang mabilis na pagtibok ng puso, na parang sinasabi nitong may malalalim na bagay na malapit ng sumabog. Matapos ang ilang minuto, lumapit si Eusebio sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Marikit, may mga bagay pala dito sa bukid na hindi ko pa nasasabi sa'yo, simula niya ng may malambing ngunit seryosong tinig. May mga lumang kwento tungkol sa lupa at sa mga nangyayari dito na dapat nating malaman. Hindi ko alam kung paano tutugon. Ang bukid na ito, na dati kong sinilangan ng ligaya at kapayapaan, ay biglang nagkaroon ng bagong anyo, isang lugar na puno ng misteryo at hindi inaasahang panganib. Alam mo ba, Marikit, dagdag ni Eusebio, may mga paniniwala ang mga tao dito sa Nagcarlan tungkol sa mga espiritu ng kalikasan, at may mga bagay na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Ninig ang aking katawan sa takot at kuryosidad. Hindi ko inaasahan na ang simpleng weekend na ito ay magiging daan sa isang kakaibang kwento na puno ng hiwaga. Ngunit bago pa namin mapag-usapan ng masinsinan ang lahat, dumating si Aling Shoni, ang kapitbahay namin, dala ang isang supot ng bagong ani ng mangga. Marikit, Eusebio, may mga narinig akong kwento mula sa bayan, sabi niya, mga usap-usapan tungkol sa mga kakaibang nangyayari dito sa bukid. Ang mga mata namin ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam kong ang aming buhay ay unti-unting lilipat sa isang bagong isang yugto na puno ng pagsubok, pagkakatuklas, at isang lihim na kailangang tuklasin ng magkasama. Habang dumidilim ang paligid, naramdaman ko ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa aming paligid, na para bang may mga mata na nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. Hindi ko alam kung handa na ba talaga ako, pero alam ko na hindi na ako makakatakas. Ang kwento ng bukid na ito ay nagsisimula pa lamang, at ako, si Marikit, ay nakatayo sa gitna ng isang misteryo na kailangang malutas. Ano kaya ang lihim na itinatago ng bukid? At paano kami makakaligtas, lalo na kung ang puso ko ay unti-unting nahuhulog kay Eusebio? Ang sagot ay nasa mga anino ng gabi, naghihintay na madiskubre. Hindi ko mapigilang manginig nang maramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aming paligid. Tila ba bumubulong ito ng mga lihim na hindi pa dapat malaman. Nakatingin ako kay Eusebio, na ngayon ay tila maseryoso at tahimik kaysa dati. Ang dating ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng matinding pag-iisip, tila may mabigat na bumabalot sa kanyang puso. Marikit, sabi niya nang halos bumulong, may mga bagay dito sa bukid na hindi natin basta-basta mabibigyang paliwanag. Pero hindi tayo nag-iisa.
Tumingin ako sa paligid, sa mga punong mangga na tila humahawak sa aming mga kwento, at sa mga anino na sumasayaw sa mga dingding ng kamalig. Para bang may mga mata na sumusubaybay sa bawat kilos namin. Anong ibig mong sabihin, Eusebio? Tanong ko, na halos mawala ng boses dahil sa kaba. Napailing siya, at dahan-dahang nilapit ang kamay sa akin, hinawakan ng mahigpit. May mga kwento ang matatanda rito, paliwanag niya, tungkol sa mga nilalang sa kagubatan, mga espiritu ng kalikasan na nagbabantay sa lupa. Hindi nila gusto ang mga dayuhan o yung mga dumadating na may masamang intensyon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa puso ko ay may nag-umpisang umusbong na takot na kasabay ng pagkamausisa. Pero hindi tayo dapat matakot, dagdag niya habang nakatingin sa akin nang may tapang sa mga mata. Kailangan lang nating alamin ang katotohanan at harapin ito ng magkasama. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko, hindi lamang dahil sa kaba, kundi dahil sa init ng kanyang kamay at ang malambing na tingin na nag-uudyok sa akin na lumapit pa. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili, anong klaseng lihim ba ito na naglalagay sa amin sa gitna ng isang kakaibang mundo? Isang mundo na puno ng hiwaga, panganib, at isang pagmamahal na unti-unting lumalalim sa bawat araw na magkasama kami. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang aming mga kwento at damdamin ay nagsimulang magtagpo sa isang landas na hindi na namin kayang balikan. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili sa hangin, maaari ba kaming magtagumpay laban sa mga nilalang ng dilim, at mapanatili ang apoy ng aming pagmamahalan sa gitna ng mga pagsubok na paparating? Ang sagot ay nakatago pa rin sa mga anino ng bukid, naghihintay na madiskubre ng dalawang pusong naglalakbay sa isang mundo ng hiwaga at pag-ibig. Hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Laguna. Ang mga anino ng mga punong mangga ay naging mahaba at malabo, tila ba nagbabadya ng mga lihim na hindi pa dapat isiwala. Ramdam ko ang bigat ng hangin, parang may mga mata na nakamasid sa bawat galaw namin ni Eusebio. Si Eusebio, na nakatayo sa tabi ko, ay may kakaibang aura, hindi na siya ang masayahin at maluwag na lalaki na unang nakilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang lihim na tila kailangang ipagtanggol. Marikit, wika niya ng may pag-iingat, may mga bagay sa bukid na hindi basta-basta napapansin ng iba. Mga bagay na matagal nang nakatago, mga kwento na sinisikap itago. Nilapitan niya ako at dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga kamay, ang init ng kanyang palad ay nagpaalab ng damdamin sa loob ko. Hindi ko gusto na maramdaman mo ang takot, pero kailangan nating maging handa. Hindi lang tayo nag-iisa dito. Nilingon ko siya ng maihalong pagkalito at pangamba. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Tanong ko, na halos nanginginig ang tinig. Ngumiti siya ng may bahagyang lungkot. Alam ko at gusto kong samahan ka sa pagtuklas ng katotohanan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unting lumalalim ang aming ugnayan, higit pa sa mga simpleng ngiti o mga halakhak. Parang may isang matibay na tulay na bumubuo sa pagitan ng aming mga puso. Isang tulay na handang harapin ang bawat unos at lihim na naghihintay sa amin. Habang lumulubog ang araw, napuno ang paligid ng mga mahahabang anino na tila naglalaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang itanong, ano ba talaga ang itinatago ng bukid na ito? At higit pa rito, hanggang saan ba kami dadalhin ang aming pagmamahalan at tapang sa pagharap sa mga misteryong ito? Hindi pa man namin ganap na nalalaman ang mga sagot. Ang isang bagay ay malinaw, ang aming kwento ay nagsisimula lamang, isang kwento ng pag-ibig, hiwaga, at mga pagsubok na magpapabago sa amin magpakailanman. At sa paglipas ng gabi, habang ang mga bituin ay unti-unting sumisilip sa madilim na langit, ang bukid sa Nagcarlan ay nanatiling tahimik, ngunit puno ng mga pangakong naghihintay na mabuksan. Ang gabing iyon sa bukid ng Nagcarlan ay tila may sariling buhay. Habang ang mga alon ng lamig ay dahan-dahang pumapasok sa bawat sulok ng aming paligid, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na puno ng hiwaga at hindi maipaliwanag na tensyon. Si Eusebio ay nakasandal sa kahoy ng kamalig, nakatingin sa malayo habang hawak ang kamay ko ng mahigpit. Ang mga mata niya ay naglalaman ng mga kwento na hindi niya pa nasasabi, mga lihim na matagal na niyang inililihim mula sa akin at sa iba pa. Marikit, bulong niya, alam kong marami pang tanong ang nasa isip mo. At gusto kong malaman mo na kahit ano pa man ang mangyari dito, hindi kita iiwan. Hindi ko maiwasang mapaluha sa init ng kanyang mga salita.
Sa kabila ng mga takot at pangamba, naramdaman ko na ang aming mga puso ay nagsisimulang magsanib, pinagtagpi-tagpi ng mga pangarap at pag-asa. Ngunit bigla, may narinig kaming mga yabag mula sa gilid ng bukid. Isang anino ang dahan-dahang lumapit, matangkad, may malalim na mga mata na kumikislap sa dilim. Hindi ko mawari kung tao ba o isang nilalang mula sa mga kwentong binanggit ni Eusebio. Nakangiti si Eusebio, ngunit may halong pag-aalala. Hindi tayo nag-iisa dito, wika niya, hawak pa rin ang aking kamay ng mas mahigpit. Ang nilalang ay lumapit ng mas malapit, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang pamilyar na mukha ni Tatay Lito, ang kapitbahay namin. Ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, tila may tinatagong lihim na magpapabago sa lahat. May mga bagay tayong kailangang malaman, sabi niya ng mababa, at oras na para harapin ang katotohanan. Habang nakatitig kami sa isa't isa, naramdaman ko ang bigat ng sandaling iyon, isang pagsubok na susubok sa tibay ng aming pagmamahalan at tapang. Ano kaya ang mga lihim na itinatago ng bukid? At paano kami magtatagumpay laban sa mga pagsubok na ito? Ang sagot ay unti-unting magbubukas, ngunit sa gabing ito, ang tanging sigurado ay ang simula ng isang kwento na puno ng hiwaga, pag-ibig, at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ng gabi, habang ang mga bituin ay tahimik na nagmamasid, kami ay nakatayo, magkahawak kamay, handang harapin ang bawat unos na darating. Hindi ko mapigilang manginig habang nakatitig ako kay Tatay Lito, na ngayon ay may kakaibang aura, hindi na siya ang palaging humingiti at palabiro kong kapitbahay, kundi isang taong may mabigat na dalang balita. Ang kanyang mga matang matalim ay tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang tinatago sa likod ng mga punong mangga at buhangin ng bukid. Marikit, Eusebio, panimula niya ng may seryosong tinig, may mga panahon na hindi natin maiiwasan ang mga bagay na matagal nang nakabaon sa lupa't puso ng nagkarlan. Ang bukid na ito ay may kasaysayan na kailangang malaman. Napatingin ako kay Eusebio, ang mga mata niya ay puno ng alinlangan at takot, ngunit may determinasyon din na harapin ang anuman ang darating. May mga kwento tungkol sa mga nakaraan ng bukid na ito, mga pangyayaring hindi inaasahan, mga pangakong sinumpaan ng mga ninuno, paliwanag ni Tatay Lito. At ngayon, tila bumabalik ang mga aninong iyon upang subukan ang tibay ng puso at katapangan ng mga tao rito. Huminga ako ng malalim, ramdam ang bigat ng mga salita niya na parang lumubog sa puso ko. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang isang apoy ng tapang na unti-unting sumisiklab, hindi lang para sa akin, kundi para kay Eusebio at sa bukid na naging tahanan namin. Hindi kami papayag na masira ang lahat ng ito, sagot ni Eusebio nang may matatag na tinig, habang mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Sasamahan kita, Marikit. Haharapin natin ito ng magkasama. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay tahimik na nakatanaw sa madilim na langit, naramdaman ko na ang simula ng isang labanan, isang laban na hindi lang tungkol sa bukid, kundi pati na rin sa puso at kaluluwa ng bawat isa sa amin. Hindi ko pa alam kung ano ang mga pagsubok na darating, ngunit handa na akong harapin ang mga ito, dahil sa tabi ko ay si Eusebio, at sa aming puso ay ang pag-ibig na nagbibigay lakas at pag-asa. Ang bukid sa Nagkarlan ay naging saksi sa simula ng isang kwento na puno ng hiwaga, tapang at pagmamahal, isang kwento na magpapabago sa amin magpakailanman. At sa pagdating ng bukang liwayway, isang bagong kabanata ang naghihintay, puno ng mga lihim na kailangang tuklasin, at mga pangakong hindi dapat sirain. Ang pagsikat ng araw ay nagdala ng bagong liwanag sa aming bukid sa Nagkarlan, ngunit sa kabila ng ningning ng sikat nito, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Tatay Lito kagabi. Ang mga aninong minsan ay mahirap intindihin, ngunit hindi maikakailan na naroon sila, nagmamasid at naghihintay sa tamang panahon para magpakita. Habang naglalakad kami ni Eusebio sa gilid ng palayan, hawak kamay, naramdaman ko ang init ng kanyang palad, isang paalala na sa kabila ng lahat ng hindi tiyak, hindi ako nag-iisa. Nakasuot siya ng lumang barong na tila ba sumasalamin sa kanyang pagiging simple pero matatag, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, kahit na may bahid ng kaba. Marikit, wika niya ng malumanay, alam kong mahirap maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit tayo nandito, para protektahan ang bukid, ang mga alaala nito, at ang mga taong mahal natin. Tumango ako, hindi muna nagsasalita, nilalabanan ang takot na unti-unting sumisiksik sa aking dibdib. Ngunit ang mga salita ni Eusebio ay parang hangin na nagbibigay lakas at pag-asa, na nagpapainit sa puso ko sa gitna ng mga pagdududa.
Habang naglalakad kami patungo sa kamalig, napansin ko si Bantay na masigla na ngayon, tumatalon-talon sa paligid, na parang sinasabi na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na patuloy na sumisiklab. Alam mo ba, wika ni Eusebio habang pinagmamasdan ang tupa, na ang bawat nilalang dito sa bukid ay may kanya-kanyang kwento. Tulad ni Bantay na mula sa pagiging mahina ay lumakas dahil sa pagmamahal at pag-aalaga. Umiti ako at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding koneksyon hindi lamang sa bukid, kundi sa lalaking nasa tabi ko. Sa kabila ng mga unos na darating, alam kong kaya naming malampasan ito, magkasama, puno ng tapang at pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng mga ulap na unti-unting nagdilim sa langit, may isang tanong na nananatili sa aking isipan. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa bawat sulok ng bukid na ito? At higit pa rito, handa ba kami na harapin ang mga ito habang pinangangalagaan ang aming pagmamahalan na unti-unting sumisiklab sa bawat araw? Sa bukid ng Nagcarlan, ang kwento namin ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng hiwaga, pag-ibig, at tapang na magpapabago sa amin magpakailanman.